Meron akong isang kwento ng milagro, kwento ni Senyor Santo Niño dito sa isang simple at maliit na sitio. Tandang-tanda ko pa noong January 15, 2012, ilang buwan pa lang ako na bagong pari, inibitahan ako para magmisa sa isang sitio fiesta ni Senyor Santo Niño dito sa Sitio Weber. Tinanggap ko ito kahit na sinasabi sa akin ng marami na ang lugar ay lugar kung saan maraming mga ibang sekta gaya ng Iglesia ni Cristo, Baptist at mga Adventist. Dali-dali akong tumanggap at nagmisa para sa kanilang kapiyastahan ni Senyor Santo Niño. Hindi ko makalimutan ang larawang ito, ang unang misa ko sa sitio na ito. Sa ilalim ng puno, sa labas, at walang kapreparasyon na hindi ko inaasahan para sa isang kapiyastahan. Ito ang una kong misa sa Sitio Weber. At lumipas ang maraming taon. Year 2021, nang ang buong simbahan ay magkaroon ng partikular na taon para kay San Jose. Nagkaroon ngayon ng pagtuklas sa debosyon kay San Jose bilang modelo ng paglapit ng buong pamilya kay Hesukristo na ating manunubos. Si San Jose ay magkakaroon ng oportunidad para bisitahin ang mga lugar sa malayong sitio. Isa na rito ang Sitio Weber. Ngunit ang problema, meron ba siyang mapupuntahan? Meron ba siyang mabisita na pamilya doon sa sitio na kung saan marami na ang mga hindi Katoliko? Sa pagbisita sa kanilang coordinator na buo pa rin ang kanyang debosyon at panampalatayang Katoliko, sinabi niya, "Father, huwag kang mag-aala dahil may mga 10 pa na pamilya na Katoliko dito sa amin. Sila ay pwedeng mabisita ni Senyor San Jose." Salamat sa Diyos. At nagsimula noong March 2021 ang pagbisita ni Senyor San Jose sa bawat pamilyang Katoliko. At dito na naganap ang milagro ni Senyor Santo Niño. Sa unang bahay na binisita ni San Jose, sa pagtanggap ng kapilyan kay Senyor San Jose, naramdaman ko na parang may kakaiba akong nakikita na aaninag sa cabinet sa kanilang bahay habang dinadasal ang panalangin kay Senyor San Jose. Nagtanong ako kay nanay kung ano ang parang may isang naaninag ako doon sa gilid ng cabinet. Ang sabi ni nanay, iyan po ang imahen ni Senyor Santo Niño, ang aming patron dito sa sitio. Senyor Santo Niño? Ang aking sigaw. Ilabas nga po natin para makita natin siya
at maramdaman ang kanyang presensya. At nung makita ko siya, ang imahen, dahil ito ay nasa gilid, nasa tabi, nasa dilim, ito ay puno ng alikabok, agyo, at talagang madumi. At nakakaawa na makita siya. At ang sabi ko, Nay, bakit po nandito ang imahen? Ang sabi ni Nanay, dahil ang kanyang kapilya kung saan doon siya unang nilagay ay ngayon isa ng abandonadong lugar. Ito ay sira at ginawa na itong isang imbakan ng mga lumang gamit. Isa na itong bodega. Mas minabuti namin na huwag siyang isama doon sa mga lumang gamit na ngayon ang dating kapilya ay naging bodega. Kaya siya ay napunta dito at itinago na lang namin. At sa mahabang panahon, nandyan siya sa sulok. Habang ang larawan ni Senyor San Jose ay lumilibot sa mga pamilyang Katoliko, nagkaroon ngayon ng posibilidad ng mga lugar na parang pagtuyuan ng kapilya para sa kanya. At noong mga araw na bago matapos ang buwan ng Marso, nakita at iminungkahi ng kanilang kapilyan na masibleng lugar na pwedeng pagtuyuan ng kapilya. At pagkatapos ng maraming taon, heto na ang bagong kapilya ni Senyor Santo Niño. Ito ay simbolo ng mga milagro na ginawa ng ating mahal na patron, Senyor Santo Niño. Pagkatapos ng mahabang taon ng mga kahirapan, mga pagsubok sa buhay, ng kawalan ng hanap buhay, ng pandemya, at ang panghihina ng pananampalataya ng maraming tao. Ito na ngayon, ang kapilya ni Senyor Santo Niño. Yari ang kordero sang Diyos na nagawala sa mga salasang kalibutan, bulahan ang mga ginadapit sa bangkete sang kordero. Yun, dili ako tapos sinusunod ka sa akong tuluyan. Apang hindi ka lamang isa kapulong patayong akong alam.